Kaugnay pa rin ng mga flood control project, may nakahanda lang magsabi ng mga nalalaman niya sa Justice Department. Ang kumakatawan sa kanya, abogado rin ng isa sa 15 contractor na pinangalanan ng Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Sa paglutang ng mga questionableng flood control projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso pero madaling nasira. O di kaya'y nawawala. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may posibleng whistleblower na handa raw maglahad ng nalalaman sa mga anomalya. I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion, ghost projects. Sa inisyal na impormasyong nakuha ni Remulla, kasama raw talaga ito sa mga gumagalaw sa mga proyekto. Kabilang ang posibleng whistleblower sa tinukoy ng Pangulo na top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng 545 billion pesos na flood control projects. Nilahad raw nito ang mga modus, hatian at mga irregularidad sa mga kontrata. Siya ay lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment ng parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa exploratory stage pa raw sila sa posibleng whistleblower na ito at inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Kailangan din daw makausap ni Remulla ng personal ang taong ito. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami ng mga modus na sinabi sa akin. Nangihikayat rin si Remulla sa iba pang whistleblower na lumantad. Pangako niya, bibigyan sila ng proteksyon ng DOJ. We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. We will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines handa ring tumulong sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto sa kani-kanilang mga lugar. Nakarating nga raw kay ULAP President Quirino Governor Dakila Cua ang report tungkol sa isang mayor sa kanyang probinsya na nagsulong ng 100 milyong pisong flood control program kahit na marami raw itong mas kailangan na infrastructure projects. Yung mayor nag-request ng mga flood control project. Nagpapirma ng mga request sa mga barangay, mismong araw pa ng SONA. Tapos, umabot sa akin ng balita, sabi ko, sa lahat ng kailangan ng bayang ito, yun ang priority niya. 100 milyon ang papapirma niyang request ng flood control projects. Hindi ba siya nangangailangan ng kalsada, ng tulay, ng mga classroom, ng mga ospital? Ang nakarating din na report kay Cua, nabenta na raw kasi ang proyekto sa isang contractor. Ang kumakalat pa sa aming balita ay nabili na daw yung mga proyektong yun ng isang malapit sa kanyang kontraktor. So sabi ko, bakit ganon? Hindi pa raw nakakausap ni Cua ang nasabing mayor. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Tukoy na ng COMELEC ang 15 contractor na nagbigay ng donasyon o suporta sa mga kandidato noong eleksyon 2022. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa nila masabi kung government contractor ang 15. Malalaman nila sa DPWH kung may kontrata silang hawak sa panahon ng paghain ng Certificate of Candidacy ng kanilang sinuportahan o pagkatapos nito. Kung mapatutunayang may kontrata sila sa gobyerno, maituturing anya itong election offense na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Posible pa raw madagdagan ang listahan dahil national positions pa lamang ang kanilang nasilip. Sa usapin naman kung may pananagutan ba ang mga tumanggap ng suporta. Tsaka na namin pag-usapan yung liability ng tumanggap. Ang importante muna, yung nagbigay.
Kasi walang liability ang tatanggap kung legal naman ang binigay nung nagbigay. Kahit Pangulo, sakop ng lifestyle check sa buong ehekutibo at handang maglabas ng kanyang SALN o listahan ng mga ari-arian at utang, ayon po yan sa palasyo. Panawagan ng ilan, alisin na kasi ang patakaran ng ombudsman na pumigil sa basta pagsasapubliko ng mga SALN. Nakatutok si Joseph Moro. Bawal lumabas ng bansa ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH hanggang Nobyembre, maliban kung kailangan bumiyahe abroad para sa mga urgent medical reasons. Yan ay para mas mapadali ang investigasyong ginagawa sa DPWH. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Ang pagsuspinde sa mga biyaheng pa-abroad ng mga opisyal at empleyado ng DPWH ay sa harap ng iniutos na lifestyle check ng Pangulo sa mga posibleng may kaugnayan umano sa mga maanumalyang flood control projects. Kahapon sinabi ni Bunoan na handa niyang buksan ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ngayon, sabi ng Malacanang kahit ang Pangulo, ganun din. Ang SALN ay deklarasyon ng mga ari-arian, utang at kabuang yaman na taon-taong isinusumite ng mga nasa gobyerno. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Pero sino ang gagawa nito? Kasama sa naunang binanggit ng palasyo na pwedeng gumawa nito ay ang mga departamento mismo, ang Bureau of Internal Revenue na gumagawa na nito at ang Ombudsman. Ngunit ang Ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa Ombudsman na po yun. Ang ilang mga kongresista sinabing ang ombudsman nga ang dapat mamuno sa lifestyle check pero dapat daw ay bawiin muna ang polisiya ng ombudsman na kailangan munang pumayag ang may-ari ng SALN bago isa publiko ito. I do not think there is anything kasi in the law that prevents a SALN document from being given to the public. Since the public office is a public trust, all documents that you submit in order to get into that public office should also be public. That particular deep dive should be undertaken by the Ombudsman. Sila talaga yung main agency to undertake this particular action. No? So hopefully the new Ombudsman po will do all of it. No? First, to change the rules relating to SALN disclosure, and second, yung deep dive. Ang tinutukoy nila ay ang Memorandum Circular No. 1 na inisyo ni kareretiro lamang na Ombudsman Samuel Martires noong 2020 kung saan nakasaad na maaari lamang makuha ang kopya ng SALN ng taong may-ari nito o ng kanyang kinatawan o kung may utos ang korte o bilang bahagi ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. There is a complaint. Halimbawa, may involved na congressman. Opo sir, yan game. The investigator now of the Office of the Ombudsman will request the Speaker, okay, to furnish him 10 copies for the past 10 years of the SALN of this particular congressman. At hindi niya pwedeng gamitin sir yung MC, di ba? Hindi, kasi yung MC nasa amin lang eh. Kahit bago pa ang 2020, hindi na basta nakakakuha ng SALN sa Ombudsman. Pang 2017 pa ang huling SALN ng isang Pangulo na nais sa publiko. Sa panahon daw niya, sabi ni Martires, kailangan may reklamo munang ihahain laban sa isang taga-gobyerno bago buklatin ng SALN para sa lifestyle check. Let's say, any of the grounds under 3019 or under other laws like plunder, hindi pwedeng lifestyle check per se. Kasi that would be fishing expedition on our part. Pero nasa bagong ombudsman na raw ito kung babaguhin. He can repeal that. He does not have to follow what I did. Hindi lahat ng SALN ay nasa ombudsman. Ang SALN ng mga senador at congressman halimbawa ay nasa kani-kanilang mga kalihim, habang ang sa mga maestrado ng Korte Suprema nasa clerk of court. Ang iba pang mga public officials tulad ng mga kalihim o mga regional director dapat sa Civil Service Commission o CSC nagsusumite, bagaman isinusumite na ngayon sa Office of the President. So bakit napunta ang cabinet members sa Office of the President?
Wala sa batas yun eh. So anong authority ng civil service ngayon? Sabi ng CSC naman, handa rin silang magbigay ng hawak nilang kopya kung may kaso rin at utos ang korte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagkomento si Vice President Sara Duterte sa kung anong tingin niyang dapat gawin ng Administrasyong Marcos para tugunan ang problema sa bahas ng bansa. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Tinatanong natin sila, ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices? Sa panayam sa kanya habang nasa The Hague, Netherlands, inihalimbawa ng bise ang ginawa nila sa Davao City na kumuha ng international experts para sa gagawing proyekto kabilang ang flood control and drainage system. Sabi pa ni Duterte, matagal na niyang binanggit ang proyekto pero wala umanong interes ang gobyerno na pondohan ito. Naging mayor si VP Duterte ng Davao City mula taong 2016 hanggang 2022. Sa isang session ng kasalukuyang Davao City Council, ay sinabi rin ng City Engineering Office na kailangan na nila ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lungsod. Ang sabi ng OIC ng opisina, 265 area sa Davao City ang matinding naapektuhan ng mga pagbaha. Sabi naman ng palasyo, kung may natutunang solusyon ng bise sa pagsugpo sa problema sa baha sa bansa, sa dami raw ng biyahe nito, ay ibigay niya na lang ito ng libre kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte at abangan kung epektibo ito. All praises ang ex-PBB housemates sa kanilang pagbisita at pakikisaya sa Hamungaya Festival sa Sultan Kudarat. Tumaas pa nga yung excitement sa selebrasyon dahil sa hatid nilang performances. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Masigla at makulay ang pagsisimula ng Hamungaya Festival 2025 sa Isulan, Sultan Kudarat nitong Martes. Dahil sa iba't ibang performances tulad ng drum and lyre, street dancing, at float parade na dinaluhan ng Sparkle ex-PBB housemates Charlie Fleming, AZ Martinez, Vince Maristella at Josh Ford. Alam mo, yung makita lang yung mga tao, yung mga costume nila, like, it really signifies the festival. Ang dami kong nakitang mga food at sobrang nakakilate lang din talaga ako kasi mahilig ako sa fruits. Actually, nakakita ko ng maraming mangga. Yeah. Paborito ko pa naman mangga. So kanina, like, napapaisip ko, uy, gusto namin bumili. Ang Hamungaya Festival ay paraan ng bayan ng Isulan para ipagmalaki ang kasaganahan sa grasya at makabuluhang kultura ng bayan. Ipinamalas yan sa grand opening ng Isulanos. Sinamahan din ito ng grand fireworks display. Mas tumodo ang excitement at kasiyahan dahil sa performances ng mga Kapuso star. First time ko pina-perform yung kanta ko kanina, yung kanta kong Langga, para matuwa naman yung mga nanonood sa akin. Grabe pagmamahal na binibigyan nila sa akin kanina. Daghang kay salamat sa mainit na pagtanggap sa amo. Diri, unta naka-stage dry mo kasi grabe gyud ang ulan. So thank you kaayo sa pag-anhi na nakauban ka na mo karon. Happy Hamungaya Festival mga Kapuso! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ng isang kasambahay sa Iloilo na tumangay umano ng mahigit 100,000 pisong pera ng kanyang amo. Ang suspect, nakilala lamang daw ng mga biktima online. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Palakad-lakad lang ang babaeng ito na nakuhanan ng CCTV sa sala ng isang bahay sa Iloilo. Maya-maya pa, umakyat na siya sa second floor. At nang bumaba, may dala ng plastic bag. Sabi ng may-ari ng bahay, nawalan sila ng 118,000 pesos cash kasunod nito. At hinala nila, sa plastic bag pinaniniwalaang inilagay ang pera.
Ang babae naman, kinilala nila ng pamilya na ang kanilang 28 anyos na kasambahay. August 15 lang umano ito nagsimulang mamasukan matapos mag-apply online. August 20 ng madaling araw naman, nangyari ang sinasabing pagnanakaw. In-message ko siya, tawagan ko siya, hindi siya namon malocate. Ang iyang number, hindi na, unreachable na. And then, yun, thorough check namon, doon namon na find out nga. Ang bago yara, pero ang kwarta, wala na. Sa pakikipag-ugnayan ng biktima sa mga kaanak ng suspect, wala na umano ito sa kanilang bahay. Sinampahan na ng reklamong qualified theft ang suspect. Paalala ng pulisya sa mga naghahanap ng katulong sa bahay. Ikan sa online nga legit ang group nga nasudla naton kag mag-require din kita sa mga pertinent papers like police clearance, barangay clearance, kag ID sa aton nga mga prospect. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Inisyohan na sina Atong Ang at Gretchen Barreto ng Immigration Lookout Bulletin Order. Gayon din ang halos 60 iba pang idinadawit sa missing Sabongero case. Isa sa kanila ang nakalabas na ng bansa. Pag-aaralan naman ang paghingi ng precautionary hold departure order sa korte. At nakatutok si Salima Refran. May umiiral ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mahigit 60 na inirereklamo para sa pagkawala ng mga Sabongero, ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga binanggit ni Patidongan have been issued lookout bulletins already. Kabilang sa mga inisyuhan niya ng negosyanteng si Charlie Atong ang aktres na si Gretchen Barreto, si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at nasa mahigit 50 pinangalanan sa mga reklamo ng mga kaanak ng missing Sabongeros. Kasama rin sa nasabing reklamo si Patidongan at maging ilang pulis na idinawit niya sa kanyang salaysay. Bagaman hindi pinagbabawal ng Lookout Bulletin Order ang paglabas nila ng bansa tulad ng sa isang hold departure order, nire-require niya ng immigration na iulat sa Justice Department ang paglabas o tangkang paglabas sa bansa. Yung may isang umalis ng bansa, ewan ko na kung nakabalik na. Sir, is he a main player? Isa po sa mga alpha members? Kapatid siya ni Atong Ang. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Ang, Barreto at Estomo. Pero dati na nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga Sabongero. Ayon pa sa DOJ, malapit na silang maglabas ng mga subpoena para sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa laban sa respondents. Pag-aaralan rin ang paghingi ng PHDO o precautionary hold departure order sa korte. We will study that if, for example, there is basis not to anticipate that any of them might abscond or probably leave the country or there is that danger. Sinigundahan rin ni Remulla ang binunyag ng NAPOLCOM na may isa pang active police general at ilang pang pulis ang iniimbestigahan. Isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto yun. Kasi siya yung naging nagbigay ng tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing Sabongeros case. Samantala, magkakaroon ng recovery periods ang divers ng Philippine Coast Guard sa patuloy na paggalugad ng Taal Lake para sa mga labi na mga nawawalang Sabongero. Delikado na raw kasi sa kalusugan ng estado ng lawa. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease, they're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. Taal Lake is really dying and they're dumping the dead there. Gumagamit na rin daw ng decompression chambers ang divers para mapabilis ang kanilang recovery. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Bagamat hindi tumama sa lupa at ilang oras lang nagtagal sa bansa ang bagyong Jacinto, nagdulot naman ng mga pagbaha ang pinalakas nitong habagat. Nakatutok si Rafi Tima. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa town proper ng Mauban, Quezon dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan. May mga nakadaan pero meron ding hindi kailangang tumawid sa malakas na agos. May ilang binitbit na lang tuloy ang bisikleta.
Binahari ng ilang bahagi ng Palawan dahil sa mga naranasang pag-ulan. Gayon din ang ilang kalsada sa Talisay, Cebu. Pahirapan ang pagtawid ng ilang sasakyan at stranded ang ilang residente. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalakas ng Bagyong Jacinto ang nagdulot ng masamang panahon sa mga nabanggit na lugar. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakaalis na ang Bagyong Jacinto pero may panibagong low pressure area na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,410 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero inaasahang papasok yan sa PAR bukas ng hapon o gabi. Posibleng umakyat ito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Hindi maglalandfall pero hahatak ng habagat kaya magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa habagat, may ilang lugar pa ring hagip ng trough o yung extension ng Bagyong Jacinto. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng ulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, ilang bahagi ng Central Luzon, Western Visayas at Sulu Archipelago. Magpapatuloy yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Matitindi ang buhos ng ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Linggo ng umaga, may pag-ulan ulit sa ilang bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Caraga. Malawakan na ulit ang ulan sa hapon sa halos buong bansa. Posibleng hanggang gabi pa yan sa ilang lugar sa Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila, maaaring maaliwalas pa sa umaga at tanghali pero unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi.